May nag-message sa akin kamakailan lang. Sabi niya, alam mo, naiinggit ako sa'yo. At nagulat ako doon. Kasi sa totoo lang, hindi ko naman nakikita yung sarili ko bilang taong dapat kainggitan. Ganito na nga yung nangyari sa buhay ko. Tapos, naiinggit pa kayo sa akin. Kaya, tinanong ko siya, bakit? At ang sabi niya, naiinggit ako sa'yo dahil sa nailalabas mo lahat ng nararamdaman mo. Ako kasi, kinikimkim ko ang lahat. Wala akong handang mapagsabihan. At doon ako napaisip kasi kung tutuusin, dati ganun din ako. Kinikimkim ko ang lahat. Yung pagod, yung takot, yung lungkot, yung mga problema. At alam niyo kung saan ako dinala nun? Sa anxiety at depression. At sa punto na pakiramdam na sasabog na talaga ako. At ang ending, nagbe-breakdown talaga ako. Kaya natuto ako na hindi pala lahat ng laban kailangan mong harapin mag-isa. Hindi lahat ng sakit dapat kinikimkim. Kasi habang mas kinikimkim mo, mas bumibigat. Mas nahihirapan tayo. At ngayong wala na yung asawa ko, mas lalo kong na-realize yun. Kasi noon, kapag may mabigat akong dinadala, may asawa akong nasasabihan. May karamay ako. May taong handang makinig sa akin. Ngayon, wala na siya. Kaya, kailangan kong matutong ilabas ang nararamdaman ko sa pagsusulat, sa pagdarasal, sa pag-iyak, at sa mga videos na ginagawa ko tulad nito. At kung may isang bagay man akong natutunan sa pagdadalamhati, hindi naman pala kahinaan ang pag-iyak. Hindi kahinaan ang magsabi ng kung ano yung nararamdaman mo. Kung hindi ka pa okay, sabihin mo. Ilabas mo. Gawin mo kung ano yung makakagaan sa nararamdaman mo. Kasi minsan, yun pa ang paraan para mabuhay ka sa mga susunod pa na mga araw.